Madayaw na adlaw unang distrito sa Davao Oriental. Welcome sa Halalan 2025 Logbook. Ako si April Green and kaiban ta doon si Rakiterang Katindera. And salamat gayud ka Dreamers, of course. Welcome kamo doon sa kanato distrito 1 sa unom ka munisipyo sa probinsya ng Davao Oriental. Of course, sa pila-pila ka buok na kada barangay. Ani doon yang kanato Halalan 2025 Logbook, kaiba nato yang isa ka bubay na multi-awarded entrepreneur. Of course, giila na isa ka budi para sa probinsya ng Distrito 1 ng Davao Oriental. Ani doon sa kanato Halalan 2025 Logbook. Kumusta? Madayaw. Una niyang feelings na iimbitahan ka ng kanami programa na Halalan 2025 Logbook. Nagpasalamat ako, naimbataran ako mayo para mapaila ko yang kana kaugalingon sang kanato mga kalumunan nga disang Davao Oriental. Yes, of course, kanato isabiyaan time gayud og pleasure. It's our pleasure also nang para mag-ilakaw gayud. Pero sang unom ka munisipyo ng probinsya ng Davao Oriental, labi na sang Tarragona, Manay, Caraga, Baganga, Katiil, Buston, on pagayud yang makakilakan mo. Isip usa ka budi. Sino gayud si board member Beverly Morales Dayanan? Ako agaw si Beverly Budi Morales Dayanan. Anak ako ng kaabag na si Joaquin Dayanan, hasta ng BHW and katekista na si Abelia Morales. Yautaw ako sang butay ng bawian na sityo ng Barangay Lupod sang Baganga. Yaka eskwela ako sang Lupod Elementary School at ako mag-grade 1. Tapos, ika-graduate ako sang Baganga Central Elementary School na amiyan kanat alma mater. Tapos, eskwela ako sang ula pa sang aon. Yang high school na doon, St. Mary's Academy da. Yeah. Working student ako ngadto, yan laba ako ng mga bado ng madre para lamang makagraduate ako ng high school. Tapos, eskwela ako sang Cebu, sang University of San Carlos, ato ako ga college kay itagaan ako ng scholarship ng kanato gobyerno kay kaliwat man ako ng Mandaya. Na, what made you decide to run for the position as a board member of the District 1 in the province of Davao Oriental? Before ko yan ansiran, gusto ko lang masayod yung kanato kalumunan sang Davao Oriental na ako, kaliwat ng Mandaya, yung mga kaliwatan ko sang kamandayahan nato, iya ang pamilya gawas sang Morales na may Mandaya gayud. So mga Bagyuhanon, Lintugunan, Bantayan, of course, ang lula ko na side, Concepcion, Garcia, Linsag, De La Salve, Rojas, Serra, Abellanosa, Orfanil, isab. Yang mga Concepcion, of course, yung lola ko. Yan yung mga kaliwatan ko nga di sa Baganga. Going back sa pangutana mo na what made me decide to run, no? Ako agaw, aside sa pamuna, I'm into business. Isa ako na negosyante sa Cebu. Yang negosyo ko yung, siyempre, real estate development company. Yang magahimo ng mga bahay, subdivisions, condominiums on the residential side. So, natural da kanaki ang pagtabang sang komunidad. Pero doon agaw, yukani ako sang uli ako sang kanato probinsya sang Baganga. Kay gusto ko isabtagaan ng higayon sang kanakinabuhi na makatabang ako sang kalumunan nato. Labi na yang mga kaliwatan ko na Mandaya na yang inahanglan ng kanak pagtabang. So, i-decide ako pag dagan, kaya gusto ko ibanan. Gusto ko tabangan yang panggamhanan nato sang probensya under ng leadership ng kanato governor, si Governor Nino Sotero L.O. Jr. na being legislator, dagan ako pagka-board member, para matabangan namin yaan na magpanday kami ng balaod para ma-implement naan yang kanaan mga priorities na agenda na sang kanaan programa, mga projects, community services na hamtang naan sang kanato katawhan sang kanato probinsya ng Davao Oriental.
Yes. Pero isang kasamtangan doon, syempre, as aspirant board member, sino yung pursigikan mo na mudagan tong gayod as a board member? Actually, dili lang isa. Actually, tres sila gawas ng mga utaw, syempre. Tungod lang, siguro random ko na pagtabang-tabang nga ni Baganga. So, urge ka na, encourage ka na. Yang mga kalumunan nato sa Baganga, na mudagan gayod. Kaya gusto sila na mas mutagamtam pa mo experience ng kanak panirbisyo. No, hanang kabagasan ng kadaigan. I-convince ako, siyempre silang Mayor Pepot, si Governor Nino, si Sir Louie, silang gayud inyaga agni kanak. Una niyang gayud gusto na mga plataforma di gobyerno yang gusto mo mapaabot sa unong ka munisipyo ng probinsya ng Distrito 1, ilabila sa mga pila-pila ka buok na barangay. Yasayod sa kanato mga kalumunan, na ka-eskwela ako ng college, tungod kay itagaan ako ng scholarship ng kanato gobyerno, kay kaliwat ako ng Mandaya. So gusto ko isab na mubaos na kung ako do legislation in kanak, pero dili lang ako maglimit ng kaugalingon ko na magpanday ng balaod sa probinsya. Side by side, gusto ko isab na mag-engage ng mga community services, na mga programs, para mas bagas madaig paya ang mahimo ko. So, isa sang pinaka gusto ko buhaton, yun maghanap ng mga scholarship sang bisanhain, dili lang sang panggobyerno na scholarship, kundi mga private na mga entities or mga corporations or mga private individuals na yagahatag ng mga scholarship. In fact, sang gawas isab ang mga foreign funded educational assistance, nahanapon ko isa preside ako ang mga ganyan siyan. As much as possible, madaig yung makita ko na scholarship. Para yung mga iso na to, madaig yung kapilian nila. Dili lang yung scholarship na require ng mataas na grado, kundi yung scholarship na kanang, bisan yung sakto lang yung grado, di kayo mataas ay, basta kayo yung iso. Gustuhay gayod na makatapos ng kanaan pagtuon, na ang gayod mahimo naan sang kanaan kinabuhi, tungod siyang education na kanaan makama. So, tanan scholarship, as much as possible. In fact, anday ka na kinahunaan o yakita, nga iyan sa private, individual, naghahatag ng mga scholarship. So, itap ko ngayon. Kaya para mahatag ko sa kanato mga iso na mo po sugayod ng college education. Because I said, Manggo, just like me ba, kung wa pa scholarship, di gayud ako maka-eskwela ng college. So, wagaw ako doon yun eh. So, I always believe, Manggo, na education is the only way to liberate us from the bondage of poverty. Amo lamang yan gayud makaluwas ng kanato kalisod. Kinahanglan ang kanato maabot na mataas through education. Kaya para makatabang, just like ako. You know, kung yasayod ka mo, daunan kami kapobre sang aon, nagani may eskwela ako white chinilas. Bahala, gutom-gutom mo eskwela ak gayud. Amo lang ganyan, bahala na, as long as kaya ko pa, mo eskwela ako. Nakaluoy sang Ginoo agaw, yakahilwas ako ng elementary, yan laba ako ng bado, ng mga madre, working ako sang ola, na makagraduate ako ng high school. So ako, yung priority ko na plataforma, yang makakita ng mga scholarship para sa mga iso nato. Ito isang mga iso nato na yaka-graduate ng high school o yaka-senior high, kung di na sila mo pursue ng college education, na gusto na lamang nila na magtrabaho, kaya kinahanglan nila makapangita ng para makatabang sang pamilya o di mabiyaan ng pamilya. Ngito sila, nasa itong gayud mga trabaho na mga out of school youth, pwede nato silang i-agni, i-engage nato ng madayaw, ang TESDA, para maghatag kanila ng mga trainings, mas skill upian sila, ang kanilang mga skills na matigaman, parehas sini driving, parehas sini mga carpentry, masonry, welding, baking, yung pangutod ng buhok, yung bisan unan, housekeeping ba unan, kaya para, kung ganahan silang mag-employo, ma-recommend namin sila sa kanilang mga employers. Okay? Tapos, midtong on the skills isab niya tigamda because you undergone sila ng trainings. Itong ganahan da lamang na magluto-luto da lang sila, kaya matigam da sila magluto, matigam mag-bake, matigam da sila mag-rep, ani lang sila sang kanato probinsya, mas madayong yan. So, mo come in entrepreneurship.
Itong ginagmay na patigayon na ginibitaw magbaligya ng mga mani, maghimo ng mga puto, mga baki, mga lufak, suman, whatsoever. Una niya ang malami na to nga isang Davao Oriental. I-encourage nato iyan. Kaya gini makatabang sang kanato turismo. Example, kung daig yung mga drivers nato, yung mga turista kung mukha ni magod sila sa lugar. First, buhaton nila, musakay, transportation. So, mubayad sila sa mga drivers. Pagkatapos, siyempre, mukaan, mangutan na sila, unan ing lami nga nisang Manay, unan ing lami isang Baganga, pati lawak kami, unan ing lami nga nisang probinsya ng Davao Oriental. So, dapat, yaang ka na to mga makaan. Yang food na to, mga makaan na to, nabisan unan. Even non-food, makitaan nilan, kaya para amoyaan in representative ng kanato community. Amoyaan yung mga products rather ng kanato community. So, mapakita nato sila. Then, matug sila, hain sila matug. Ang hotel, not necessarily hotels. Pwede yan sang mga bahay. Ang kanilang bakante na kwarto, pwede. Kaya may ihanap isab ng mga turista. Unan gayud in natural, unan in pure, authentic, na makita nila na mo-immerse sila sa ang lugar para ma-feel nila yung uniqueness. Yang kinaayahan ng particular na lugar. In our case, Davao Oriental. So, perfect. Kaayo. So, yan. So, labi na tourism because tourism ang good. We are a coastal municipal. No, not municipality. We're coastal province. So, the potential for our tourism, not just agriculture, is so huge. In fact, these are the two major industry or sector that our leadership has to look into to make this as a driver to our economy. Kaya nga, sabi, ma-driver. Kung madaig man kung imbisita nato sa turismo, yung kanilang sapi na mas-spend nga ni, mutipon sang kanato sapi nag-circulate. So, kung madaig yung sapi nag-circulate ka nato, daw hain mo tugdong ito na sapi, daw kanino alimayaan. Matabangan silang siyang. Example, kung daig bisita nato, daig yung mga pliti na sapi na makita ng kanato, ma-drivers. May yung waghimo na hikan-an, yung pagkaan, daw yan, isa sales nila. Yang matug daw hain, yang mamalit ng bisan unan, daw ni mga souvenirs unan yun eh. Tapos labi na kung in kanilang cost of living nato nga di mo bo, the more sila magstay longer, the better for us. Kaya meaning, they will spend more sang kanato probinsya. So agaw mini makatabang. Kung ang turismo, tanan ang mahimo, tanan ang matrabaho, tanan ang makuli-kuli. Kaing turismo manggod, it's involvement ng tanan ng mga utaw sa komunidad. Tanan magtinabangay, tanan ang trabaho, tanan ang makita. Amaya. So, grabe kayo. At least, dungog kayo natin yung mga plataforma di gobyerno, scholarship para sa turismo ng probinsya. Employment. Panginabuhian ng makaan, entrepreneurship, business, or something like that. Ayun. And then, sa tourism nato. So, yan. So, alright, thank you so much, Samantha. And we're back, board. And isip po sa aspirante nga board member sa Distrito 1 Davao Oriental, una niya mga angay na lakang na idusok mo sang sangguniang panalawigan kung mahimo dakaw na board member. Meaning kanato mga asosasyon, organization na mag-exist pa lalo sang kanato katilingban sang kanato komunidad. For example, yung kanato LGBT, una mga angay nato na lakang sila. Pag-abot sa ang mga sectoral groups, like LGBT, fisher folks, farmers, women's, youth, senior citizen, tanan. Labi na yung kanto mag-uuma, farmers. I said farmers. Niyan sila magod, okay. Pag inkod ko, yung unahon ko buhaton, mo-expose ako kanila. On consultations. Para makita ko, daunan niya ang gusto nila, daunan niya ang mga gusto nila na assistance, na intervention, coming from the leadership, things that matters to them. Example, kung LGBT, una niya ang gusto mayo, what is it that you are looking at in your leaders? What is it? What kind of assistance or intervention in ihanap mayo? Until we can have some meaningful discussions and interactions or engagement, nang saan nato makita, doonan income mayo. Kasi siyempre yung priority isab mayo, yung isab-isab, depende sang panahon, depende sang situation, depende sang circumstance. Sang mga farmers na to, okay, unan kita, yung priority na yun? Yung pagtanong ba ng niyog? Because for a time, even before Pablo, we used to be the leading producers of copra. Now, where is it?
Kung makita mayo, daigay na pangag na mga kalupaan nawa pay mga niyog. Kung amoyaan in kanato priority, then we have to trigger our Department of Agriculture and look at our kanang mga balaod kung anda may mga ordinances, mga balaod na panday nato para mo pave the way for the assistance. Yang assistance ay pangayo nila, na nilan. Siguro ang pag-prepare ng lupa, land preparations, maybe seedlings, maybe mga fertilizers. Unanda ko man yan. Pero definitely, it has to be engagement. Aun pagtambaya yung pagtinabangay ng gobyerno hasta yung mga farmers nato. Ing ikita ko na solusyon. While in kanato gobyerno, aun mga intervention through subsidies. Pero, kinahanglan na mutabang isabsilan through itawag na labor, sweat equity. Yang kanilang input. Example, di na silang kinahanglan manwildo ng mga utaw. Sila mismo, kasi unang panahon pag mata ko, yung kaumpuan ko, yagaguyod kay lamang ng similya, paglungag, how pagdanog. Tubo na. Pa doon na tabangan sila, di na sila magdaro. O di na kinahanglan niya ang daro yang kabaw, ang farmol nato, on ka nato, mga equipment, mechanized na doon in farming. So, mag-amutay lang ng gasolina, aon sa nga saan ekwipo ng kanato gobyerno, hindi, ma-prepare day ang lupa, masayunay lamang. Kung magtinabangay kita, mulampos kayo kita sa programa. Ano yung BHW isang nato? Through health, like doon. Ang kanak isa na isulong, ang kanak isa doon na engage, among iniing buhi na panerbisyo na idako doon. On 3 ka-organizations, charitable institutions na yagahatag ka nato ng libre pagpaopera sidtong mga kalumunan nato na yautaw na ang kapansanan panlawas. Example, yung mga bungi, ito yung singkaw, balikin sikik, clubfoot, o nanda ko man yung mga kakulian panglawas na danilan pagkautaw ba. So, ang kanato programa na libre ngayon paopera. Niyan agaw, kung di malibre, in kanato mga kalumunan will spend around 400 to 600,000 para lamang maoperahan. Now, we have these 3 institutions. In Cebu, I have one, the Smile Philippines, Operation Smile, in which ako in bagas, isang ngadto na contributions kay para lamang maoperahan nitong mga kalumunan nato na aon kapansanan sila. Ngani isang Davao Oriental ang kanak duha. Duha ka foundations na yagapaluyo kanak sini. So, yaglibot agaw ako sa mga barangay health sensors nato. Yung mga BHW, i-engage ko, na manghanap sid ko na mga pasyente na ikinahanglan si ana. Interventions ng health. Pagkatapos siguro sining election or something, i-trigger ko sila doon da ikanila ikita ng mga pasyente. Kaya among yan, yaang ka na to, tabangan, na para gayod, matabangan sila na maka-avail sila sa itong mga libre na operation sa. And that is sa health. And others, like Fisher Fox example, what kind of assistance do they need? Maybe in kanilang kulang sila ng mga baruto or yung gubaing baruto kinahanglan ma-repair or yung mga pukot or yung unang dakuman kanilan. Basta in Kanak being a coastal province, isa niyan na itanaw nato na sector kay Bagasyan. May ko makatabang ka nato on food security. And others, no? Unay kadayawan, unay what matters most to the youth? What matters to women? Perhaps it's about livelihood. What matters to our senior citizens? What matters to on the side of our peace and order? Yang kanato mga barangay tanod, yang mga daigba na mga sectors ng komunidad nato, natanawon nato. Okay, daunuhon pa nato silang pag-strengthen, pag-encourage, pag-engage, kay para aun gayud mahimo sa komunidad na kadayawan. Yes. And since March is Women's Month, una nang gusto mo ipaabot sa kanang kababayan? Oh, yes. In the celebration of this Women's Month, I want all women to know na i-honor ko kita ng kanato strength, ng kanato resilience, nataliwa ng kalisod. Iyan nang gihapon kita, yung indog sang kanato pamilya. Yung indog sang pamilya, panimalay nato, yag kuli-kuli, daunaning mahimo nato para lamang makatabang sang pamilya. So, I honor women, I celebrate with you, and I for one stands with you. You barug ako para kanato kurot. Ako, yung isa kabubay, na yanimpad,
na gaantos, na yagalugot para lamang mahilwas ng kalisod. Agaw sa laong ko, labi na sang kanato mga batanon ng kabubayan, tanawa ako mayo. Kung yahimo ko, way rason na di mayo mahimo. Especially ani da ako na magagabay, magaguide ka mayo. Okay? Your thoughts and opinions about this local issues Yes. sa kanato electricity supply. Oh, yes. Actually, yeah, you're right. It's really a pressing issue that our leadership has to do something about. Natural lang actually yaan, naong ka nato man shortage kay kung yagbagas naman good in population, yagabagas in konsumidor, yagabagas in requirement or kinahanglan sa ang kuryente na kung dili maagapan, ma-result agaw ini sa mga among ini agaw, mga brownouts or mga blackouts, yun eh. But in kanak manggod, since aon ka na to supplier doon, I don't know gyud unan in kanilang handicap, unan in kanilang challenges that we have to look into so that kung ang kinahanglan na intervention that would be coming from us, kung iyan ka na to, no ha, ing iba na solusyon, then we will work together. Pangitaan nato ng solusyon. Tapos, yan na solusyon nato. Kung dili gani kaya sa gubangon ng hingtungdan, pwede man kita mangawhagnan saan ng iban na mga supplier na makaayuda kanaan. In other words, I encourage collaborations, I encourage partnership, magtinabangay. Kay maybe kung di makaya ng isa, basi duha, manag-collaborate. And together with the government, mas madayaw niyan. Kaya para makita gayo, unuhon pagsulbad niyan. So again, kung di makaya ng isa, then magkinahanglan ng duha or tris, mag-collaborate para matagaan ng solusyon, matabangan ang kanato komunidad. Pero, di kita makadiretso pag-invite dayon do sino without looking at the situation ba? Kung unan gayo, di ang problema ng kanato supplier nga di. Okay? Then until then, we can do something about. And how about sang kanato local even national issues kay ni mga kabatanunan engaged digi sa sining drugs? Adoy, yan agoy drug, amo yang itawag na minis. Amo yan yang kuan sang komunidad na all of us has to be concerned and get involved to make our community free ng mga drugs. So syempre, kung ganahan kita ng drug-free community, kita, mga leaders, of course, it should come from us, no ha? Now make sure we are not into that. We don't tolerate it. And we have to do something about to make our locality drug-free. No. Madaig man ing mga kinahanglan para mahimo niyan. But one thing is for sure, still magtinabangay kita as one community to make our community drug-free. It cannot just be solved by just the government without without the involvement of everyone in the community. Pabor ka ba ng mandatory drug testing sa government officials or even sa kanato government employees? Yeah, of course. Because being a leader, of course, all of us, kita mga empleyado sa gobyerno, kita yang itanaw ng kanato komunidad. So kung gusto kita na drug-free, it should start with us. We make sure we are not into that because kita man in isa na magpasunod, mag-auhag, na dili pwede mag-engage ng saan. And how about yun kanato yung mga kabatanunan na involved sa kawat, karnap, krimen? Amo agaw ngihan. Yun o ngiyan manggod, isayaan ng mga indication ng kalisod, ng kaluag, ng mga regulasyon, ng pagbantay, arang ing tanawon na nga sa amo da isab niyan doon, ing yaga kahimo, ing yaga kahitabo sa kanato komunidad. Okay na? Okay. Go. So, madayaway gayod. So, pabor ka ba sining statement na kung way sapi mo, di ka gayod mo daog? Of course not. You know, yung pagdaog, dili actually, not necessarily na you have money. Ing ikinahanglan, you just have the heart to serve. Okay? Kay, sang tinuod lang na pinili ay, ing dapat tanawon ng kanato, mga kalumunan, ng kanato butante,
ngitong mga kandidato naon kasing-kasing panerbisyo. Kay kung why kan mo sian, why kasing-kasing mo, di kaw makapanerbisyo because siya ang panerbisyo, sakripisyo. Yang panerbisyo, sakripisyo. Now, kung why kan mo kasing-kasing, why ka nato kasing-kasing naman siyan, di kita maka-engage ng service. Yes. So yun ka ba sini, dapat gayud mangibabaw yang kwarta o gugma? Of course, gugma. Remember, kung ang gugma mo, makahimo ka ng sapi. Pero kung ang sapi mo, not necessarily makapalit ka ng gugma. Because ang gugma, dili ibaligya. Okay? It comes from here. Ing sapi, hinimo. Ing gugma, ihimo ng Ginoo. Iyan sang suod ng kanato kasing-kasing. Okay? Yes. Una niyang, syempre, pag onday ka nato, kailangan lagyan nato yung sapi, talking about money. So, una niyang dapat nato sisiyang kita sa kanato kapobrihon doon na panahon, labi na sa kanato mga kalumunan. Una niyang dapat solusyon sini para ma-eradicate nato yung kapobrihon. Sayod ka, wala say, why isa ka solusyon or fast, hard and fast rules to eradicate poverty. Iyan niya ang sang hinay-hinay na engagement. Yang pagtudlo sang kanato kalumunan, daw unan imbuhaton na para makalingkawas sang poverty. Again, sa mga batanunan ay advocate for education. Sang kanato mga kalumunan, labi na yang mag-uuma, magalugot kita. Sang pangkagamhanan, in kanato is that, kung may ayuda nato, kanato yan spend sang training, sang mga seminar, para matigam silang doonan yung mga kabaguhan doon, ng mga technological, mga know-how, na para magamit nila, na para malambo mo, improve ang kanilang panginabuhi. So in other words, I am into we have to teach them how to fish and not give them the fish. Tabangan nato sila na makaton ng unahan, dapat buhaton na maglugot, mukaton, kay para makahimo sila, makabarug sila, maging self-sufficient, maging self-contained sila. In other words, tudluan nato sila na mangisda, dili mahatagan ng isda. Okay? Dili tagaan ng kanon, kundili tudluan na magtanom ng bisan unan, ng kamote, saging, kamuting kahoy, batad, humay, unan dakuman para makaan. Yes. Aon anihon magtanom para aon anihon. Correct, maglugot lang Okay? gayon. Maglugot, magampo. Patience. Okay ha? So, talking about patience, pag-ampo, una niyang perfect na verse mo na mahatag sa kanato katawhan. Long ng Ginoo, paglugot tao, lihok tao, kay tabangan ko ikaw. Wow. Di ba, yautaw kita, we don't have anything. Pagkautaw nato, lubas kita. So we have to magtahi kita para makabado kita. Magtanom kita para makakaan kita. So, among yan, we just have to be reminded on how to do the basics. Yes. Okay? So, salamat. Yes. Pero, kung tagaan ka gayud ng chance makaingkod puhon sa distrito no, sa board member, una niyang style ng leadership mo. Oh, pag-abot sa leadership, okay ha, I would say mixed of styles, okay? I can be democratic but not totally. I can be a little autocratic but not totally. I can be consultative. I can be all of those, no ha, depending on the situation, depending on the gravity, depending on the urgency. But at the end of the day, as a leader, we have to make our decision and implement it. Of course, aon ka nato doon pakwela sa kanami halalan 2025 lagbo. Una niya. Meaning fast talk ago na alaboy abonda. Alam mo? Yes! Andam na ba yung kanato? Budi, sini? Oh, sige. Ang damay Sige, na Tito grabe. Boy. Okay. Okay, Tito Yes! Boy. Kanato ini or kanato da isab? Kanato da isab. Kung ulam ka, ano ka? Tinapa. Sardinas. Sardinas ako. Nasa
Yes. Maarti ka ba? Yes, martihay ako. Doon niyang gusto ko buhaton. Kinahanglan mabuhat ko pulido, kontrito, effective na maproduce ng result para sa kadayawan. Yes. Hashtag ng buhay mo ngayon. Dayanan para sa kadayawan. Hashtag Yes. Dayanan para sa kadayawan. Wow. Sigaw o bulong? Sigaw sang kautawan, bulong sang Ginoo, natabangan kita hurot. Alright? Yes. Araw o gabi? Duha, both. Ayuda o programa? Duha, Mag-uyon kita or mag-ibanda kita? mag-uyon da kita. Katangian ng politiko na dapat iboto, trace lang kabuok. At least 3. Okay. Again, I just said, heart for service, okay? Compassion, and decisiveness to do something that you believe in, na ituuhan mo, na amo gayud makahatag kanato ng alibyo sang kanato panginabuhi. Corrupt or not corrupt? Of course, not corrupt. More pera or more kaibigan? More kaibigan. Bibili ng boto or magpapaboto? Magpapaboto. Komplituhin ang statement. Walang sayang ang boto mo kung. Ako ang iboto mo. Komplituhin ang statement. Sa lineup namin, Na Timoyon, kanato da isab. complete ang statement. Sana pagising ko. Iyan da kamo para kanak. Sipag o tiyaga. Both, sipag at tiyaga. Una niyang paborito mo na numero doon. Of course, numero dos. Dos lamang. Paborito mo na color. Red and violet. Ako si Beverly Budi Morales Dayanan, yaang kamayulumon. Na yaning kamot, galugot, doon, adida doon, na anda mutabang da isab, kanato hurot. Labin ayaang kanato kalumunan na kamandayahan. Kay gusto ko mubaws nang ihatag kamayo, na ihatag mayo kanak na scholarship, na kung buko pa mayo, di gayud ako maka-eskwela ng college, di gayud ako mamansin doon. Agaw, bagas na kanak, pasalamat, na yakauli ako ngani sang kanato Davao Oriental para mutanaw ng sitwasyon nato daonan yang madayaw na pwede nato buhaton. Magtinabangay kita kay why bisan isa na pwede lamang mohimo na para madayaw kita. Dapat magtinabangay kita duha, kita hurot magatabang para maluwas kita ng kanato kalisdanan. Komplituhin ang statement. Sana pagising ko. Ako, yang pilion mayo. So, nasa budi. Yang budi manggod, amuyaan yang kung Bisaya pa Inday, kung Tagalog pa Nining, yang kanilan kung Muslim pa, prinsesa nilan. Yang kanilan pinangga na anak nilan, na kanilan idayaan, na kanilan iamumahan, kay amoy kanilan ilauman. Amoyaan man budi. Yalipayay ako na ako budi ng kanato mga kamandayahan kay tinuod agaw. And gusto ko maging budi para kamayo sang tibuok ko kinabuhi. So dili lang ako budi kay batanon pa ako, bisan matiguangay da ako as long as ang kinabuhi ko, gusto ko na mabudi pagayod ako mayo kay kasing-kasing ko para kamayo. Yeah. Most daghang salamat kaayo board member Beverly Morales salamat, Dayanan. Of Teresa. course, grabe gayud yung pagkagwapa. Ya-amaze gayud ako. Oh. So singit na ko lang, nasa maputi ay ka. Aday! Kung yung sabon mo? Sabon ko sa ngahon Ajax. Pero doon, sulit da. Nasa sulit. Unay yaan. Yan, kay maputi, mahamot, gwapuhay. Daigay mahimo mo sini. Pwede mo ipanglaba, pwede panghugas ng plato, pwede mo ipanabon. Tanan. So, Sulit. all in one. Yes, Solid sulit gayud. So, gani. solid gayud. Puti na mahamotay na, uy, chocolate. Yes, for the last time around, board, una niyang gusto mo mapadayag sang katauhan ng size ka munisipyo, ilabi na sa mga pipila ka barangay ng kanang probinsya. Mga kalumunan ko nga ni sang Davao Oriental, dili lang sa Distrito 1. Ani ako kay mo serbisyo mutabang lamang.
Yudagan ako sang politika kay gusto ko manerbisyo motabang ng kadaigan ng kabagasan. Yasayod ka mo, yun nabang-tabang gasagaw ako as a private citizen, as pribado na negosyante. Pero doonan in kanak manggod, limited lamang. Pero kung muingkod ako, mas ituuhan ko na bagas in kanak pamahingo. Of course, as a board member. Magtabang ako na mupanday ng balaod kay para ma-implement gayod ng kanato panggoberno ng kanato gobernor na mapadayon niya ang kanaan gusto buhaton ng mga programa, ng mga projects, ng mga services para sa kanato komunidad ng Davao Oriental. In this case, ng Distrito 1. So gusto ko, isa ako na instrumento para mo pave the way for those programs na makatabang kanato. And again, I don't see myself as just a legislator. Kaya anad man ako manabang-tabang, side by side. Gusto ko isab mo engage ng mga panabang-tabang, especially sa community services, sa mga programs or projects na pwede mahimo. Kay hamay dako sian, isa ka term ko, arang imahimo ko. Dili lang sang legislation, kundi panabang-tabang, kay anad sa ako manabang-tabang. Agaw sa, yasayod ko mo, na di ko sa gayud ngini matuman. Ngini na gusto ko panerbisyo, kung di mayo ako paingko doon. So maghangyo gayud ako kamayo hurot mga kalumunan ko. Labi na itong pamilya ko, na pamilya ko sang Morales, pamilya ko sang Bantayan, sang Bagyuhanon, sang Gintugunan, sang Concepcion, sang De La Salde, sang Linsag, sang Garcia, sang Rojas, sang Abilanosa, sang Sera, urban pa. Pero, dili lang pamilya in kanak ihawhag, kundi kita huro tungod kay, from the beginning, jutay lang kita. Hurot kita pamilya, hurot kita lumon. Pero yung kanak, para masayod lang ka mo, daw hain yang kanak ya kalinyada in dugo ko. So, sikira agaw kay di ko gayod mahimo manerbisyo kung di mayo ako paingko doon. So, salamatay kamayo and ako in kamayo Budi, si Beverly Budi Morales Dayanan. Lastly, maghangyo isab ako kamayo. Natabangan mayo ako pag-ampo na makalahutay sine na kanak itahak, na kanak isudlan, na tabangan ako ng Ginoo kita ng Ginoo, na kay para makamang gayud nato yang kanato tinguha. So again, ako si Beverly Budi Morales Dayanan, yang kamayulumon. So salamat ng madayaw kamayuhurot. Thank you so much. God bless us. Mag-uyon kita kay kanato kaysa. Yes, of course. Salamat kayo, board member Beverly Morales Dayanan. Salamat kayo sang time mo yakalagbok da gayod. Of course, Finally. sang tanang munisipyo ng probinsya ng Distrito 1, unom ka munisipyo sang pipila ka mga barangay, kamayo da gayod ya ila kung sino gayod yang tinuod na budi. Sino yang tinuod na bubay na gusto mo hatag ng madayo na serbisyo para sa kanato Distrito 1 ng probinsya ng Davao Oriental. First, thank you so much katauhan ng probinsya ng Distrito 1, yakalagbok da gayod yang kanato budi nagwapahay. Yes. Katauhan ng probinsya ng Davao Oriental ng Distrito 1, yakalagbok na gayod yang kanato bubay na budi nagwapahay gayod. Member Beverly Morales Dayanan. Yes, thank you so much. Thank